Isang magandang mapagpalang araw mga vlogger. Ito ang kwento ng isang OFW. Isang ina na nangulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Nagsakripisyo ng ibang bayan upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak, lalo na kapag ito ay mag-aaral na. Nanginginig ang mga tuhod, nangingilid ang mga luha, di mapigilang umiyak. Sa unang pagkakataon ay mawawalay ako sa aking panganay. Naghahalo ang aking nararamdaman. Parang tila di ko kayang maihakbang ang aking mga paa. Huling karga, huling yakap, huling sulyap ng araw na yun. Mahigpit kong niyakap ang aking mag-ama. Nung araw na yon ay habang papalayo dahil oras na ng paglisan ay unti-unti lumiliit sa paningin ko ang aking mag-ama na parang hindi ako makahinga. Sa loob ng eroplano, sila pa rin ang nasa isip ko hanggang pikit mata kong nanalangin sa kanilang kaligtasan naming lahat. Sa unang araw ay mabigat ang pakiramdam. Hindi ka pa nakakapagpahinga ay galing sa iyong biyahe ay kailangan mo nang kumilos. Kailangan mo magsipag. Nasanay ako sa trabaho nang tumagal ng ilang buwan. Nasanay sa pagod at puyat. Ngunit ang pangungulila ay hindi. Sa araw-araw na lumipas ay parang nakakabaliw. Miss na miss ko na ang aking anak at asawa. Nilalakasan ko lang ang loob ko. Humihinga ako ng malalim. Agad-agad akong tatawag pag may sapat ng pera upang madinig ko lamang ang kanilang tinig. Noon kasi ay hindi pa uso ang video call. Kung kaya't hindi mo sila makikita. Tanging maririnig mo lamang ang kanilang mga tinig. Mapalad nga ang mga kabataan ngayon dahil ngayon ay high-tech na. Isang miss call mo lang ay makikita mo na agad sila. Makakamusta. May pakikita kung ano ang iyong nararamdaman. Dahil mahal ang tawag, ay dinadaan na lamang sa sulat. Ang pagpapalitan ng mga sulat kada buwan ay sadyang nakakapanabik.
Gabi-gabi bago matulog ay ito ang aking binabasa. Pangangamusta, pag-aalala, at puno ng pag-ibig at pangungulila. At laman din nito ang balita sa kanila. Punong-puno ng pananabik na sila ay makasama. Walang araw na hindi ko sila naiisip. Walang araw na hindi ako nag-iisip sa kanila. Walang araw na hindi nawaglit sila sa aking isipan. Lalo na sa aking anak na mag-aapat na taong gulang pa lamang noon. Kapag ganon ay tutulo na lamang ang aking mga luha, hihikbi ng tahimik. Hanggang di ko namamalayang nakatulog na pala ako, na may mga luha sa aking mga mata. Isang araw ay napaginipan ko ang aking anak. Ito daw ay nasa kabaong at patay na. Agad-agad akong tumawag upang kumustahin ang aking anak na punong-puno ng luha at punong-puno ng pagdaramdam, pag-aalala. May lagnat daw ang aking anak ng araw na yun. Lalong kumabog ang aking dibdib at nagalit ako sa aking asawa. Halos gusto ko na siyang pahintuin sa kanyang trabaho upang matutukan lang ang aming anak. Noon kasi ay madalas kapag tapos na ang kanyang kontrata sa isang masikat na fast food ay nababakante ito at doon kami nahihirapan. Paano itawid ang pang-araw-araw namin? Noon ay nagagatas pa ang aking anak. Kung kaya't minabuti kong mag-abroad. Ang hirap mag-ibang bansa. Sana'y wag po nating maliitin ang mga OFW kung isa lamang silang kasambahay o ano pa mang trabaho. Hindi nyo po alam ang pangungulila nila na malayo sa pamilya. Sana'y wag po nating lustayin sa wala ang kanilang pera na kanilang pinapadala dahil yun ang dugot pawis nila. Minsan tumawag ka dahil para sabihin namimiss mo sila at hindi dahil sa padala. Salamat po sa inyong pakikinig.